Number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello po. I am 24 years old, a female law student. Nakipag-break po ako with this guy na 28 years old naman. Ilang oras bago yung examination ko. Hindi ko kasi nalaman ng madalian yung mga tinatago niyang sikreto. DJ Lindsay, hindi ko kinaya yung nalaman ko. Tinatago niya pala talaga ako mula sa mga tao. Hindi pala ako kilala ng family niya. Akala ko, ako yung legit na girlfriend. Pero hindi pala. Side chick lang pala ako. During our relationship, DJ Lindsay, masasabi ko na hindi ako naging masaya. Kasi nararamdaman ko na merong mali. Ang dami kong tanong sa isip ko. Bakit parang tinatago niya ako? Bakit niya ako niloko? May mali ba sa akin? Ano bang kulang sa akin? Fast forward, DJ Lindsay. Nung isang gabi lang, after ko mag-review sa napakahirap na exam ko, naisipan ko na tingnan yung wall ng nanay niya. Doon ko nakita lahat ng sagot. Lahat ng sagot na ikinasakit ng damdamin ko. Nakita ko doon na yung ex ko ay may kaakbay sa beach. Alam mo yung feeling na okay na ako eh. Malakas na ako. Di ko na siya iniisip. Pero hindi pa rin pala. Yung mga bagay na hiniling ko na sana gawin niya naman sa akin. Yung tipong ipopost ako sa Facebook, ipapakilala ko sa pamilya niya. Yung tipong makakapagdala ako ng pagkain sa bahay nila kapag weekends. Yung mga ganong bagay. Pinagdasal ko yun eh. Yun naman pala, meron ng ibang gumagawa. Alam mo, nakita ko sa mga mata niya na masaya siya. Iba yung tinang, iba yung mga ngiti niya. Samantalang ako,
nandito pa rin. Pilit na inaayos yung sarili ko. Tinatanggal yung trauma na na-experience ko. Pilit kong iniisip kung bakit ako? Bakit ako yung niloko niya? Bakit dinamay niya pa ako sa kalokohan niya? Ilang buwan na lang po, exam na. Hindi ko alam kung paano pagsasabayin yung lungkot ko at yung pag-aaral ko. Siyempre kung papipiliin, gusto kong maging okay. Pero hindi ko alam kung papaano. DJ Lindsay, how do I move on from this situation? May karapatan po ba akong masaktan? Valid po ba itong nafe-feel ko? DJ Lindsay, itawag niyo na lamang po ako sa pangalang Jenna. Marami pong salamat and more power to your program. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time, 9:17 in the morning. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah. Isang babae na naman po ang nooy na nahimik at ginulo na naman ng isang lalaking walang magawa sa buhay. Isang lalaking feeling pogi. Diba? Hindi ko rin naiintindihan minsan kung bakit may mga lalaki no na ano ba, nananahimik? May karelasyon kayo, di ba? O ba't kailangan pang mang ibang bahay kayo? O ba't kailangan pang manligaw ng iba? Wow! To boost your ego? O para masabi mo sa sarili mo, ay, napogi pa din ako. Oo. Eh may pumapansin pa rin sa akin kahit in a relationship na ako for the longest time. Ganyan. Minsan yun yung nakikita kong rason kung bakit ang mga lalaki may asawa na o wala meron pa ring iba. Nagto-two time. Diba? Minsan ganyan yung tipong parang mapatunayan nila sa sarili na yeah, I'm a cool dude. Ganyan. Oo, pogi ako, may asim pa ako. Kahit matanda na ako, kahit taken na ako ng matagal na, may mapafall pa rin sa akin. Okay Diba? Kasi hindi mo naman pwede sabihin na nasa babae yung problema Diba? Nananahimik sila. Diba? Minding our own world. Ito nga nag-aaral lang Kawawa din naman kasi law student. Alam mo yung nakakadugo ng utak yung mga pinag-aaralan ng mga law students na yan, diba? Oo, tapos bigyan yan ngayon, diba? Ngayon, talagang nagsasuffer siya at hindi niya alam kung paano makakaalis sa ganong sitwasyon. Baby girl, alam mo, hindi talaga madali na makaalis sa ganyang sitwasyon lalo na kung talagang invested ka sa kanya ng lahat-lahat ng bagay na kaya mong ibigay. Alam mo yung feeling na gusto mong ma-meet yung pamilya ng bowa mo tapos hindi po pwede Siyempre sa umpisa magtataka ka, bakit hindi ko pwedeng ma-meet? Bakit ngayon hindi niya ako dinadala sa bahay nila? Anong problema? Oo, may pangit ba ako ganyan? Hindi niya ba ako may pagmamalaki? Oo. Bakit ayaw ba sa akin ng mga magulang niya? Mapapa-overthink ka malala Yan naman pala, kaya hindi siya dinadala doon sa bahay is because meron na kasing nakabagod matagal na. Diba? Matagal na kasing may pumupunta doon at yun yung original. Ikaw pala yung side chick. Wow! Diba? How do I move on from this kind of situation? Acceptance. Diba? It all starts with accepting the fact na niloko ka niya. Diba? Na pinagsamantalahan niya ang kahinaan mo. Diba? May mga ganyan naman talagang pagkakataon kasi hindi naman talaga perfect ang mundong ito, di ba? At some point in our lives, talagang mafo-fall tayo sa mga mabulaklak na sinasabi po ng mga tao sa atin. Mga palalaki man yan o mga pababae. At tao lang tayo, naniniwala tayo. Di ba? Bakit nga naman hindi? There's no harm in trying. Hindi naman natin alam na
ang nasa likod pala nung napaka maamong mukha na yun at mabulaklak na salita is kalokohan at alam mo yun, 'di ba? Puro flaws lang pala at puro panloloko lang naman pala. 'Di ba? Nakakaaning 'yan. Sana hindi talaga maapektuhan yung pag-aaral mo. Yan yung dahilan kung bakit yung mga nasa seryosong larangan ayaw talaga makipagrelasyon, no, habang hindi pa nila nakukuha yung goal nila o hindi pa sila nagiging abogado, hindi pa sila nagiging doktor. Yung iba ayaw talaga nilang makipagrelasyon kapag ganyan eh. Kasi ayaw nila ng distraction. What I'm saying? Ano daw yun? Oo. Totoo yan. Yung iba ayaw ng relasyon, ayaw na may nanliligaw sa kanila. Gusto talagang meron lang silang makakausap. Kasi ayaw nilang ma-heartbroken. Yung iba kasi kilala nila yung sarili nila na kapag na-heartbroken sila, hindi sila makakapag-focus doon sa thing nila. Doon sa dapat naman talaga nilang asikasuhin. Oo, more than anything, 'di ba? May kilala ko, ayaw niya makipagrelasyon kasi nag-aaral nga din, nagre-review din for law. Ayaw niya talaga makipagrelasyon kahit na sobra-sobra na yung effort nung guy. Oo, wala talaga, wala, bokya, ganyan. So, hindi natin sila mapipilit. Ito naman pala, kaya naman pala hindi mo siya ma-feel is because meron ngang iba, 'di ba? So, take it from there. Basa muna tayo ng comment dito. Sabi ni Ronald Agang, "Good morning, DJ Lindsay. Meron na namang isang lalaki ang sumira sa reputasyon ng mga matitinong lalaki." Ang lakas maka-F-boy niyan, DJ Lindsay. Ang tunay na lalaki, hindi nababase sa dami ng babae. Dahil ang tunay na lalaki, hindi nananakit ng babae. 'Di ba? Alalahanin mo, boy, may ina at kapatid ka. Dapat alam mo yon. Shoutout from Bulacan. Tama. Thank you very much, Ronald Agang. Ang sabi naman po dito ni Kelvin Nerpio, humanap ka ng rebound tapos pag naka-move on ka na, iwan mo na din siya. Kasi okay ka na. Hoy, di mo siya bibigyan ng ganyang advice. Sabi naman ni Gretchen San Jose, DJ Lindsay, hello, focus ka na lang po sa pag-aaral mo, ate. Pa-shoutout man po from Pasig City, watching every day. Sabi naman po ni Feli, nako, nakakalungkot naman po ang story nyo for today, DJ Lindsay. Oo, totoo. Sabi naman po ni TPC, big hug sa'yo, ate girl. Part na ng buhay natin yan, ang masaktan. Pero darating din ang boy na para sa'yo. Siguro may rason, kaya nangyari yan. 'Di ba? Focus ka na lang sa pag-aaral mo. Oo. Hindi talaga siya ang para sa'yo pa. May mga ganyan talaga eh. Sabi ni Arch, I don't want to sound insensitive, but you shouldn't listen to your gut feelings nung una pa, nung nararamdaman mo yon. That way, maaga kang nakipag-break sa kanya rather than having to deal with this now in the midst of impending bar exam. Anyway, nandiyan na yan. For now, you have to compartmentalize. Ang lalim naman yan. What you feel and focus on your exam preparation. After your exam, you can work on picking up the pieces. Wishing you luck on your exams. Totoo naman. 'Di ba? Sabi naman ni Brian, yun lang yun nasabi. Totoo naman. Yun na yun. Sabi naman ni Brian, mga ganyan, hayaan na yan. Pinaglaruan ka lang, niloloko ka lang. Ang dami pa naman dyan na mas matino. Focus na lang muna sa studies mo, ate. Wow! Totoo naman eh. Uy, may point yung sinabi ni Arch. Kasi di ba tayo mga babae, imposible na hindi natin maramdaman at makita pa lang at first kung ano yung mga sinasabi natin, glitches and flaws, yung mga pagdududa natin tungkol dito sa lalaking we say we love or we say we like. But kasi nga, sobrang gustong-gusto natin tong lalaki na to, hindi natin talaga kinakarir yung mga nakikita natin na red flags. Yahoo! Oo, ilang beses na nami-mention yung mga red flags na yan. But ang katotohanan ng buhay, kung ano yung mga red flags na iniwasan mo, yung mga red flags na dinedma mo nung una, kahit gaano kaliit pa yan, are the same red flags na kailangan mong i-deal with kapag nasa relasyon na kayo. 'Di ba? Yun din yung sisira, 'di ba, sa relasyon ninyo. Kasi hindi mo hinarap nung una pa lang eh. So, poproblemahin mo talaga siya in the long run. Oo, pero kasi siguro kung ako yan nandyan, ang maiisip ko lang is that, niloko niya ako. Okay. Kasi why will I feel bad about someone, 'di ba, na niloko ako? Oo, na you feel bad because nag-invest ka ng feelings. Pero feelings mo yan.
'Diba? Ikaw rin naman yung ikaw din naman yung nag-produce ng ganyang feelings, 'di ba? So ikaw din ang pwedeng tumapos ng kung ano mang nararamdaman mo for that person. Mas madali nga mag-move on kapag nagawan ka ng hindi tama ng tao, 'di ba? Aminin niyo. Mas madaling maka-move on kapag ikaw yung inargabyado. 'Di ba? Kasi ikaw yung nasaktan, you have all the reasons para isumpa yung lalaki na yon. 'Di ba? Kaya, mas madali ka makaka-move on talaga, mas madali mo siya makakalimutan. Oo. Mas mahirap makipag-move on sa tao, sa lalaki o sa babae na sobrang bait. Diba? Yung tipong wala namang ginawang masama sa'yo at binigay naman sa'yo ang langit at lupa. Pero, na-fall out of love ka or ikaw yung nagkamali. Diba? Mas mahirap mag-move on from that kind of person. Di ba mas madali na mag-move on sa lalaking nagkamali sa'yo, niloko ka, di ba? Sinayang yung pagmamahal mo. Kaya kung ako sa'yo, bank on that, di ba? Doon ka mag-focus. Niloko niya ako? Meron pala siyang iba, sinabay niya lang ako. Ay, side chick pala ako, parang itong chick na ito. Hoy, baka ito yung sinasabi niyong chick. Di ba? Oo. Yung mga pakalat-kalat na duck dito sa aming opisina, dito sa aming studio. So, ayun, doon ka na lang mag-focus. At saka, it's all part of the game, 'di ba? It's all part of life, no? May mga pagkakataon na maloloko talaga tayo. Sino ba naman ang hindi pa naloko all their life, 'di ba? Meron at meron panloloko na magaganap dito sa buhay natin. At ang good news is that pwede mo siyang deadmine na lang, 'di ba? Ikaw naman yung may control sa sarili mo O pwede mong i-brush off 'yan. Niloko mo naman pala ako. Ay, meron ka naman palang iba. Sana sinabi mo na hindi ka na nag-effort. Sana sinabi mo para hindi tayo nagkaaksayahan ng oras at ng time. Ng time at saka oras, isa lang pala yun. Diba? Sabi dito ni Justin Bumaga, TJ Lindsay, good morning po. Pa-wash out naman po. Yeah, wash out to you. Jowa ko po na si Joselito Holoso ng Binangonan Rizal. Watching po kami from Marikina City. Oo. May nandiyan ako sa Marikina mamaya. Sabi naman po dito ni Padilla Moises, pa-shoutout po, happy anniversary sa asawa na si Michelle. Hello naman. Oo, sabi dito kay Papa Jackson yan. Oo, tsaka kay Cara. Nakakalat yung mga duck nila dito, yung mga bibe nila. Oo, dala-dalawa dito. Anyways, ayun na nga kalimutan mo ang mga nangyari and act as if hindi naganap yung mga sakit na yon, 'di ba? Kasi wala din niloko ka naman, hindi mo pwedeng ilagay sa record yon. Girl, hindi counted yon. Oo. Yaan mo na. Niloko ka Ikaw nga silang, kawalan niya nga yun dahil ikaw nagmamahal ka ng totoo. Ikaw pinakita mo yung totoong ikaw sa kanya. Tapos siya niloko ka lang. Huwag ka mag-alala. There is karma naman. Wow! Yun na lang. Minsan kahit hindi na tayo gumante o kahit hindi na tayo makapagbigay ng ating last words para, alam mo yun, sabihin ko no nararamdaman natin. Although it's important, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na expressive sa feelings, important na masabi mo kung ano yung nilalaman ng puso mo at ng isip mo. Oo, galing sa isang tao na masyado ring expressive ng nararamdaman ko. Ganyan kasi ako If you feel like kailangan mong sabihin yung nararamdaman mo dun sa ex mo, sabihin mo. 'Di ba? Gumawa ka ng paraan. I-email mo, mag-iwan ka ng note sa kanya, i-message mo, tatarin mo ng message yung telepono niya para lang ma-express mo yung nararamdaman mo. 'Di ba? Pero kasi kung ayaw mo naman ng ganong hassle na, 'di ba? Dahil niloko ka na nga, effortan mo pa siya, niloko ka na nga. Huwag na Hindi na, tama na 'yon. Hayaan mo na kasi meron naman pong karma na tinatawag. Diyan ako naniniwala ng malalang-malala at mabisang-mabisa. Karma. Makakahanap din siya ng katapat niya. Ipaubaya mo niyan kay Maring Karma. And lastly, sa lahat po ng mga panggapo natin na nandyan po sa ganyang sitwasyon, sabi nga nung isang fina-follow ko before na politiko, masasaktan ka multiple times in this lifetime. Pero kailangan resilient ka. Dapat kaya mong tumayo multiple times din kapag nasaktan ka. 'Di ba? You die multiple times in this lifetime. Pero dapat kayanin natin na tumayo sa sarili nating paa. Kasi not all the time merong magtatayo sa atin merong magbabother na tutulong sa atin para tumayo. Para maging okay. Dapat kaya mong pulutin yung sarili mo. 'Di ba?
Yun yung pinaka-importante sa lahat. Wow! Diba? And yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, i-box mo na siya at ilagay mo na lang sa garahe ninyo. Oo, wag mo na siyang masyadong isipin. The only time that you have to go back and, i-check kung ano nga ba yung mga nangyari sa past mo is kapag kailangan mo ng lessons para i-apply sa present mo. 'Di ba? Para i-check na, uy, 'di ba? Nakaya ko 'yan. Oo. Uy, napagdaanan ko 'yan. Or, uy, parang ganyan din siya. Ay, parang ganyan yung red flags ng ex ko. That's the only time na pwede mong balikan ang past mo. But if not for that, huwag mo nang isipin. Okay, iwasan mo nang isipin yung past mo and mag-focus ka dyan. 'Di ba? Mag-focus ka dyan sa pag-aaral mo. Sana maging lawyer ka, 'di ba? Sabi nga nila, the greatest revenge is massive success. Oh, hindi ako nagbibiro, totoo yun. 'Di ba? The greatest revenge is massive success. Okay, bakla? Kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Baby girl, I hope makakayanan mo itong sitwasyon na ito. I wish you well in everything. Oras natin sa buong kapulungan, 9:31. Hayaan mo na si Karma ang gumanti at galingan mo sa ginagawa mo.